Tuna po tayo ng Colossus, and ang maganda po yan, ito na po yung huling pag-aaralan natin sa chapter 2. Kaya po isang mahabang verse po yan, kasi hindi po pwedeng hatiin. Kaya kailangan matapos po natin. Kaya binabuti na bago tayo simula ng ating pag-aaral. So ito na po yung huling mga verses at matatapos na tayo sa chapter 2. So next week, tayo po ay nasa chapter 3 na. So hindi pa na tayo nakabuti ng 1 year sa pag-aaral ng libro ng Colossus. So ito po yung ating title. Ano po ang pamagat? Kristo ay sapat. Ano po ang pamagat? Kristo ay sapat. Sa English po niyan, the sufficiency of Christ alone. Sige, basahin po muna natin yung ating mga verses. Medyo mahaba po yan. Yung ating pagkabasa. Colossians 4, verse 8 to 12. Maging mapanuri kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapanlinlang na filosofiya, mga tradisyon lamang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Verse 9, sapagkat ang kaganapan ng Diyos ay nananahan kay Kristo sa katawang lupa niya. Verse 10, at naging ganap kayo sa pagkipag-isa niyo sa Kanya na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritu ng mumuno at may kapangyarihan. Verse 11, dahil sa pagkipag-isa niyo kay Kristo, tinunin kayo. Ang pagtutuning ito ay hindi pisikal, kundi espiritual ang pag-aalis ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuning mula kay Kristo. Verse 12, inilibing kayo kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya, dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Verse 13, noong una, itinuring kayong mga patay dahil sa mga kasalanan ninyo. Subalit ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Tinatawad niya ang lahat ng ating kasalanan. Verse 14, at binura ang listahan ng mga kasalanan dapat nating panagutan. Pinawalang bisa niya ito at kasama niyang ipinako sa krus. Verse 15, doon din sa krus, nilupit ng Diyos ang mga espiritu ng mumuno at may kapangyarihan, at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag niya. Verse 16, kaya nga, huwag na kayo papadala sa mga taong na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pistahan ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahina. Verse 17, anino lamang ang mga ito na inaasahan noon na darating, at si Kristo ang katuparan nito. Verse 18, huwag kayong pagdadaya sa mga tao na hinikayat na kailangan ninyo pagkaitan ng sarili ninyo at sambahin ng mga anghel. Pinaninindigan lamang ito dahil sa pangitain nila ng pagyayabang lang, walang kaguluhan at gawa-gawa lang ng makugulo nilang pag-iisip. Verse 19, wala silang kaugnayan kay Kristo na siyang ulo natin. Siya ang nag-uugnay at nag-aalaga sa atin ng kanyang katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Sa ganon, lumalago tayo na naaayon sa Diyos. Verse 20, namatay kayong kasama si Kristo at pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Ngunit bakit makamundo pa rin ang inyong pamumuhay? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntunin tulad ng Verse 21, huwag hawak nito, huwag titikim niyon, huwag hihipo niyan. Verse 22, ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Verse 23, sa unang tingin, wari may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Subalit ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masamang hilig ng laman. Ayan, amen. Naunawaan niyo?
naiintindihan niyo yung... Naiintindihan niyo? Sinong nakaintindi? Kasi kumain. Yung nakaintindi, malamang binasa niyo rin. Oh. So, hindi nagtaas, hindi niya naiintindihan. Hindi, no? Hindi nagtaas. Kasi hindi nagbasa. So, ulitin natin. Ulit, ha? 1 to 8 to 23 ulit. Ano? Ulitin natin. Sino nakaintindi? Sino hindi nakaintindi? Sino yung walang... Wala lang. Bala ka. Neutral. Bala ka, pastor. Sino? Ano po yan? Mga patay ba kausap ko? Kinig lang kami, Mike. Ha? Miga ba kayo? Miga ba kayo? Ano na ako naririnig ko? Uwi na nga tayo. Wala pa ng tao rito eh. Umiga ba kayo? Yes. Ano? Opo. Ba't kayo sumagot? Nakatingin na kayo sa akin. Hindi na ba kayo kakainin? Sino mga buhay dito? Taas ang kamay. Buhay, buhay. Baka gusto nyo mag-exercise muna tayo. Exercise muna. Bending ba? Di ba yung mga, ano, yung mga meron team building, ganyan ginagawa yung team building eh. Yun ang nag-team building dito. Wala rin? Yun yung mga activities yan. Ano, ulitin natin? Ulit natin. Kaya kino saan? Kinig na lang kami, Pastor. Ano, ulitin natin ha? Sige, balik natin sa office. Kaya pala maaga tayo eh. Ulit ha? Colossians 2, verse 18 Ano yun, to nagbibiro 23. ako. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Talagang kaya ko sinabi na maaga tayo kasi importante po itong pag-aaralan natin na ito. Amen. Kaya better na pakinggan po natin at intindihin po natin ang kasulat. Kasi dito po rin malalaman kung ikaw mismo ay talagang binago ka ng Diyos. Kasi kung hindi, malalaman natin dyan, malalaman natin mamaya. Kung ikaw mismo binago ka ng Diyos, o mismo may pagbabago sa sarili mo. Kasi kung walang pagbabago, mag-pray ka, kapatid. Kasi, basta, mamaya na. Sige, ulitin natin. Kaya ba? Okay. Colossians 2, verse 8 to 23. Verse 8. Maging mapanuri kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapanlinlang na filosofiya. Mga tradisyon lamang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Verse 9. Sapagkat ang kaganapan ng Diyos ay nananahan kay Kristo sa katawang lupa niya. At naging ganap kayo sa paikipag-isa niyo sa Kanya na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. Dahil sa paikipag-isa ninyo kay Kristo, tinuli na kayo. Ang pagtutuling nito ay hindi pisikal, kundi espiritual ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Inilibing kayo kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya. Dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Noong una, itunurin kayo mga patay dahil sa mga kasalanan ninyo. Subalit ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng ating kasalanan at binura ang listahan ng mga kasalanan dapat nating panagutan. Pinawalang bisa na ito at kasama niya ang ipinako sa krus. Doon din sa krus nilupig ng Diyos sa mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. At ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Kaya nga, huwag na kayong papadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tulad ng kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan, o araw ng pamamahinga. Anino lamang ang mga ito ng mga inaasahan noon na darating, at si Kristo ang katuparan nito.
Huwag kayong papadaya sa mga taong nanghihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nyo at sambahin ang mga anghel. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan at gawa-gawa lang na makabundo nilang pag-iisip. Wala silang kaugnayan kay Kristo na siyang ulo natin. Siya ang nag-uugnay at nag-aalaga sa atin na kanyang katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Sa ganon, lumalago tayo na naayon sa Diyos. Namatay kayo kasama ni Kristo at pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Ngunit bakit makamundo pa rin ang inyong pamumuhay? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng huwag hawak nito, huwag titikin niyon, huwag hihipo niya? Ang mga ito ay batay lang sa utos at tuhod ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Sa unang tingin, wari may karunungan ng mga ganitong maturuan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba at paghihirap sa sariling katawan. Subalit ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masamang hilig ng katawan. Naintindihan niya na? Amen. Yan? Ace. Ma-explain mo, Ace. Si Ate Lynn. Ma-explain. Naintindihan nyo kami eh. O, sino na kaintindihan? Taas mo nga eh. Medyo ba? Sino hindi pa rin maintindihan? Ulitin ulit natin. Para maintindihan. Kasi para maintindihan nyo isang bagay, kailangan paulit-ulit, no? Ulitin natin. Kaya nakaya na kay Ate Rose lang eh. Yan, Kuya Jack na lang, pabasahin natin. Para lalaki naman. Ano, ulitin? Oo. Para ano, sige. Alam mo mga kapatid, ito, importante po ito ha. I hope maintindihan nyo to. Kasi sa ganang paggabay ng Holy Spirit, mapaliwanag natin ang tama at maunawaan natin. Ano? So, introduction. Ayan, minsan, hindi, ako lang. Minsan, hindi pala minsan. O, tanong na lang ako. Sino may mga kahinaan dito? Amen. Sino may mga kahinaan? Sino may kahinaan? Diba? Wala kang kahinaan. Sarap nyo naman sa all. Perfect! Walang kahinaan. Perfect! No? Perfect, walang kahinaan. Sino ulit yung may kahinaan? Lagi. So lahat po tayo na, hindi, baliban sa inagtaas, hindi kayo accepted. Uwi na kayo, kasi perfect po kayo eh. Uwi na, uwi. Perfect kayo eh. So lahat po tayo may mga kahinaan, no? Kahinaan sa flesh, sa laman. So ilan lang po yan. So ano kami yan? Yan, maling pag-iisip, ano pa, kamaran, o mga lumalabas sa ating mga bibig, mga hindi tama, o ano pa, mabilis kumilit ang ulo, o marami pa iba, madali ka magwisit, diba, pikon ka, hindi ka nakikinig sa nagtuturo, diba, nakapulalang ka lang, lumilipad ba ang isip mo, kung diyan ka sa, nandito ka nga, meron mo, kahit nandiyan ka nga sa church, pero pag nakatingang gano'n, kung saan na pupunta yung utak mo. Pupunta ako, gano'n pastor, kasi pupunta ako ng SM. Mamimita ako ng sine. Mamimita ako ng kaibigan ko. Dami, no? Wala tayo, meron tayong mga kahinaan. So, ano ang natin? Anong point natin dito? Anong point natin? Yung mga kahinaan natin, hindi po yan mawawala, mga kapatid. Hindi po yan mawawala. Hanggat naririto pa tayo sa lupa. Hindi po yan mawawala. Nandyan at nandyan yan. Kaya huwag kang magsikap na maging banal ka. Kasi mali po yung description ng kabanalan na sinasabi ng iba
na pag sinabi kailangan maging banal ka, walk in holiness, lumakad ka ng may kabanalan, so hindi ka na magkakasala. No? Kailangan, iwasan mong makagawa ng kasalanan, iwasan mong magkasala. Hindi, kasi pag nagkasala ka, ang banal ng Espiritu, aalis sa iyo. So, kailangan mag-pray ka para bumalik siya sa iyo. Hindi po gano'n yun, ha? So kahit ano po gawin natin, hanggat naririto pa tayo sa mundo, na kinatatayuan natin, hindi po mawawala yan. Lahat po tayo merong mga kahinaan. Ngunit, hindi nangangahulugan na wala na tayong kapangyarihan para mapagtagumpayan ang mga kahinaan na yan o yung mga kasalanan na nagkakaroon ka ng struggle. Basta tayo ng struggle. Nagkakaroon ka ng yung struggle. Asan yung ating translator dito? Ano yung Tagalog ng struggle? Ng paghihirap. No? Hindi na nagkakaroon ng anong tawag dito. Yun. Yung mga struggle sa ating sa buhay. Pwede natin mapagtagumpayan yung ating mga kahinaan na yan o yung mga kasalanan na yan sa tulong ng banal na Espiritu. Okay, pwede natin mapagtagumpayan yung mga kahinaan na yan sa tulong ng banal na Espiritu. So, bigyan natin muna ng overview itong pag-aaralan natin. So, tandaan nyo yun, ha? Meron tayong kahinaan, di yan mawawala. Pero, meron tayong kakayahan na mapagtagumpayan yan sa tulong ng Nino? Sa tulong ni Jomar? Hindi. Sa tulong Nino? Sa tulong ng banal ng Espiritu. So, okay, sige. So, bigyan natin ng overview, no? So, yan. Sa talatang 8 to 23, verses ka na. Nais ipakita ni Pablo ang argumento na bagamat nanarito pa tayo sa lupa ay posible mapagtagumpayan ang mga kahinaan at mga kasalanan ng katawan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at hindi sa mga maling filosofiya na nanggagaling sa mga nagtuturo sa Colossae. Ayan ha, ang linaw. Kaya pakita dyan, yung verses na yan, yung argumento ni Pablo na, mga taga-Colosas, huwag kayong magrasong na rason na may mga kahinaan kayo, may mga kasalanan kayo hindi mapagtagumpayan. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan dahil, sa pamamagitan ni Kristo. Tapos, ano pa sabi? Hindi sa mga maling filosofiya na nanggagaling sa mga nagtuturo sa Colossae. Ano ba yung mga filosofiya na yan? So, sa verse 8, tingnan natin ha. Maging mapanuri kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapanlinlang na filosofiya. Mga tradisyon lamang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. O yan, sabi kasi dito, hindi kayo madala ng ng mga mapanlinlang na filosofiya. Ito hindi kayo madala, hindi ganong malinaw yan sa Tagalog. Sa English kasi ito See to it that there is no one who takes you captive through philosophy and empty deception. So dito muna tayo captive. Pag sinabing captive, ang kasi niyan, bihag, no? Binihag ka. Sa sa Grego, ayan ay sulagogeio. Yan ang ibig sabihin niya sa Grego, sa ancient language, sulagogeio. Ang ibig sabihin niya, to seize, to capture, or to rob. So usually connected to financial things or treasures na ninanakaw ng tao. So ang mga taga-Colossae ay parang mga treasure na nais nakawin ng mga false teachers. So, ang tingin nila sa mga taga-Colossae, ng mga Kristiyano, mga treasure. So, anong gagawin nila? Kaya gusto nilang nakawin. Nakawin yung mga sila mismo.
ikayatin sila. Na yung mga tinuturo nila, mahikayat sila, yung mga tinuturo ng mga false teachers. Kasi sa panahon na yan, marami pong mga maling nagtuturo, mga bula ang mga tagapagturo. So ang ginagawa nila, ninanakaw nila itong mga tunay na Kristiyano at yung sinasama nila dun sa kanilang organisasyon, sa kanilang samahan. Kaya kung ano-ano ang kanilang mga tinuturo na sinasabi nila dyan na huwag kang yung para mapagtagumpayan yung kasalanan mo, kailangan huwag kang kumain ng ganito or kailangan kumain ka ng ganito na pagkain para mapagtagumpayan mo yung kahinaan mo, para mapagtagumpayan mo yung kahinaan mo, mga kasalanan mo. Huwag kang kumain ng gulay. Example lang yan mga ganon. O kaya, para mapagtagumpayan mo yung mga kahinaan mo, gawin mo yung mga piyesta. Yung mga piyestang ginagawa namin, gawin mo yan. Magiging matagumpay kang tao. Magiging matagumpay kang Kristiyano. O kapag hindi mo ginawa ito, yung mga ginagawa nyo, huwag mo gawin yan. Kasi ito dapat ang gawin mo. Yung ginagawa namin mga tradisyon, magiging matagumpay ka. Yung mga kahinaan mo, yung mapagtatagumpayan mo yan. So, yun ang kanilang mga tinuturo. So, paano nila ginagawa na nakawin o kunin yung mga mananampalataya sa iglesia ng panahon na yun? So, sabi sa verse 8, yun, na hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandindang ng filosofiya. Ito yung ginagawa nila para matangay sila sa mga katuruan nila. Nagtuturo sila ng mga filosofiya. Philosophy. So baka mamaya may magtanong sa inyo na masama pa lang mag-aral ng philosophy. Kasi may subject nga, diba, sa college, philosophy, no? Lalo na kapag elective. O kaya pag ikaw ay yung law, ang kinukuha mo, madalas siya maraming subject niya tungkol sa philosophy. Hindi mo masama na mag-aral ng filosofiya o philosophy kasi ito po ay kailangan po nito ay logic. Logical thinking. It always involves logic, yung pag-iisip. No? Sa pag-aaral din ng Biblia kasi meron tinatawag na philosophical theology. Ito po yung pag-aaral ng mga salita, nire-reason mo kung ano ibig sabihin nito, kung ito ba ito, kaya kung pinag-aaralan yan, kaya may tinatawag na philosophical theology. So hindi po masama na kumuha ng kurso ng philosophy. Kasi ito po ay logical thinking po yan. Upang maunawaan po natin kung ano yung mga teksto na sinasabi ng Biblia. Pero yung filosofiya po na sinasabi ni Pablo dito ay ito po yung warning niya, pag-iingat niya sa mga tao na mga kapatiran, mga Kristiyano, sa mga nagtuturo ng maling filosofiya. Ano yun? Yung mga filosofiya na kontra sa mga turo ng Panginoong Jesus. Yun. No? Halimbawa, yun nga, yung huwag kang kakain ng para mapagtagumpayan yung kasalanan mo, kailangan mo, huwag kang kakain ng dinuguan.
Sino kumakain ng dinuguan dito? Diba? Sarap nun eh. Lalo na yung Goldilocks, no? Sarap yung dinuguan ng Goldilocks. Yun, isa yun. Diba? Mga filosofiya yan. Ano pa? Kaya mo iligtas yung sarili mo sa pamamagitan ng mga paggawa mo ng mabuti. Kaya mo makapunta sa langit. Kung makakala ng mabuti, makakapunta ka na sa langit. Mga isang filosofiya yun ng mundo. Ano pa? Tuwing linggo, nasa church ka. Diba? Every Sunday, kailangan mo magsimba. Pag hindi ka nagsimba, hindi mo magtagumpay ang kasalanan mo. Isang maling filosofiya din yun. Tama mali. Pagka ba nasa church ka, magbabago ka. Diba? Yung pagsimba mo araw tuwing linggo. O, sabihin mo to, magsimba kayo tuwing linggo para manatili kayong malakas. O, diba? Maling filosofiya din po yun. Diba? Isang filosofiya rin ang galing din sa mundo yun. Yung pag-attend ko ng Bible study, linggo-linggo, para pagtagumpayan ko yung kahinaan o kasalanan. Maling filosofiya din yun. So marami, no? Marami po yan. Kung example natin, maraming ano tayo dyan. Mga ano po yan, mga tradisyon po yan, na mga galing sa mundo, mga naturuan po yan, na mga natutwist. Yan po ay hindi kaugnay. Wala pong kaugnayan yan sa talagang mga tinuturo ni Jesus. Ano, sa mga teachings niya, wala yan. Ibig sabihin, lahat ng religion na kumakalaban sa mga turo ni Jesus ay maituturing ng mga maling filosofiya. So yan, anikit na sarili mo, umatid ka lang ng umatid sa church, sapat na, ligtas ka na, okay lang na, okay lang na hindi ako magsimba, online na lang ako, online na ako linggo-linggo, mga ganyan. Yan ang mga filosofiya ng mundo na walang kaugnayan sa mga turo ni Kristo. So, ang tanong, ano ang mga filosofiya na kumakalaban sa Ebanghelyo? Yan, yan yung sagot. Nasa verse 16. Ano daw yung mga katuruan? Mga filosofiya na kumakalaban. Ano-ano ang mga filosofiya na kumakalaban sa Ebanghelyo? Colossians 2 verse 16. Kaya nga, huwag na kayong panadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, sa pagsisimula ng buwan o araw ng pamamagitan. Nasa verse 18 din. Colossians 2 verse 18, huwag kayong panadaya sa mga taong nanghihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ng sarili niyo at sa mali ng mga anghel. Pinaninitigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang na, walang kabuluhan at gawa-gawa lang ng mga mundo nilang pag-iisip. So yan, yung dalawang verses na yan yung mga filosofiya na kumakalaban sa Ebanghelyo. May mga nagtuturo kasi sa kanila na kapag di mo kinain ito, hindi mo ginawa ito, ikaw ay magtatagumpay. No, pagka hindi mo ginawa ito, o ginawa mo ito, magtatagumpay ka. So, pag hindi ka, or yung pagsamba sa mga anghel, o yung pagsamba sa mga santo, o yung pagsamba sa mga kung saan-saan, o kung ano-ano, di ba? Lalo na mga Buddhist, mga Buddhist, ano yan, kahit mga insekto, hindi nila pinapatay. Kasi mga sinahan na yan, mga sinasamba nila yan eh. Tapos sa India, meron silang 1 milyon na Diyos-Diyusan sa India. Kahit bato, sinasamba nila, kahit papel ata, sinasamba nila eh, no? So maraming mga ganyan. O ano pa, yung mga pag ginawa mo itong kapistahan ito, ginawa mo itong pesta na ito,
mapagtatagumpayan mo yung kahinaan mo, mapagtatagumpayan mo yung kasalanan mo. So, paano natin nalaman na yun yung tinuturo nila? Yung tinuturo nila. Paano natin malaman? Nandiyan yan sa ano ayan o. Paano natin? Kasi sinabi dyan, may sabi sa verse 21, huwag kahawak nito, huwag titikin yan, huwag hihipo yan. Diba yung sabi sa verse 21 kanina? So, malaman natin na yun yung tinuturo nila. Kasi, may mga yan wag. Maraming bawal. No? Bawal pagka, parang sa atin, pag Biyernes Santo, munggo. No? Tuwing Biyernes, kahit ngayon, munggo. Kahit may commercial may commercial sa YouTube ako nakikita. Let's go the munggo. Kasi nga pag Friday, laging munggo. No? Munggo, tsaka isda. Bawal maligo. O, pag mahal na araw, pag Biyernes Santo, bawal maligo. Bakit bawal maligo? Kasi pakayan Diyos. Paglaman Diyos. Layo. Kaya bawal maligo. No? Bawal. Daing bawal. Bawal. O, para maging matagumpay ka, marami kang kailangan na hindi gawin. Kaya ibig sabihin niya ay hindi ang pag-attend sa church o kung ano-ano pa man ang solusyon para mapagtagumpayan mo ang kailangan mo o kaya ang kasalanan mo. Hindi yung tuwing nandito ka. Hindi yung pipilitin mo hindi na makagawa ng kasalanan sa isang araw. Kaya bang gumawa ng walang kasalanan sa isang araw? Kaya nyo? Sino kaya? Sino hindi kaya? Taas naman, sino hindi kaya? Hindi nagtataas. Ano ginagawa nyo? Sa bahay lang kayo? Ang ginagawa nyo? May trabaho ba kayo? Nag-aaral ba kayo? May kurso ba kayo? Ang ginagawa sa bahay? Sino yung lahat ang agawa kasalanan? Lagi. Yan, lahat tayo. Kapaliluin mo. Nag-breakfast ba kayo? Hindi ang attendance hindi po attendance ang solusyon, kundi ang salita ng Diyos na itinuturo sa loob ng simbahan. Ang mahalaga o yan ang isang sangkap para makapagpabago po sa atin, para mapagtagumpayan natin mga kailangan natin. Kasi po, ang salita ng Diyos, yan po ay makapangyarihan. Kapag pupunta ka dito sa church, nakatulala ka lang, o kaya nakikinig ka nga, pero lalabas ka dito sa kabila, so paglabas mo, wala, ganun ka pa din. Ganun pa rin ikaw. No, walang pagbabagong nangyari sa'yo. Kasi, paglabas mo, lumabas ulit lang din na napakinggan mo. So, ibig sabihin, hindi mo siya naiintindihan, hindi tumama sa puso mo, hindi mo siya nagawa. Kasi para malaman mo na ikaw ay naiintindihan mo yung sinasabi o yung mga tinuturo kapag ka ito ay yung ginagawa. Diba? Sabi sa James 1:22, ang sabi, member verse natin yun. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Ibig sabihin nun, huwag ka lang basta makikinig. Kailangan yung napapakinggan mo ay iyong gawin. Sa pamamagitan, ikaw ay pag ginagawa mo yun, sabihin, magiging matagumpay ka.
Pero kung hindi mo ginagawa, nakikinig ka lang, pero hindi mo maalis naman sa kabilang tenga, o kaya hindi mo naman ginagawa yung napakinggan mo, niloloko mo lang yung sarili mo. Yun ang sabi. Nag-gets nyo? Naintindihan nyo? Ano pa? Kapag ginawa mo ang sinasabi ng salita ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu, ikaw ay magtatagumpay laban sa mga kahinaan mo at sa mga kasalanan mo. No? Pero pag attend ka lang ng attend, nakikinig ka lang, tapos labas sa kabilang tenga, bali wala. Walang pagbabago ang mangyayari sa buhay mo. Kaya sinasabi ni Pablo sa verse 21 and 23, 21 and 23, na kahit ano pa ang gawin mo, ay hindi mo pagtatagumpayan ang mga kahinaan mo, kasalanan mo. Kung wala kang naiintindihan, nauunawaan sa salita ng Diyos. Kung di mo ito isinasabuhay, o hindi mo ito pinapractice. Naintindihan nyo? So, anong solusyon laban sa kahinaan? Siyempre, iba-iba tayo, no? Iba-iba tayo ng kahinaan, iba-iba tayo ng mga nagagawa kasalanan. Diyos lang po nakakaalam kung ano yan. Kaya kapag pagka nagtatanong ako, kunyari, tatanungin ko sino ba? Kunyari, tatanungin ko si Nestor. Kuya Nestor, kumusta ka na? Okay lang po ako, Pastor. Tatanungin ko si Ate Alma. Ate Alma, kumusta ka na? Okay lang po ako. Hindi ako naniniwala pag sinasabing okay lang. Hindi. Meron yan. Kahit hindi sabihin niya sa akin, ang Diyos alam niya. Alam niya ang pasikot-sikot ng buhay natin. Wala tayong may tatago sa Diyos. Kaya, tawag yan, yung mas mainam pa na talagang maging honest tayo sa sarili natin. No? Sa sarili natin, okay ako, pero hindi naman. Diba? Maging honest lang tayo. So, how do we overcome sin? Paano natin ma-overcome yung kasalanan? Sabi sa verse 9, Colossians verse 9, sapagkat ang kaganapan ng Diyos ay naanahan kay Kristo sa katawang lupa niya. Sapagkat ang kaganapan ng Diyos ay nananahan kay Kristo sa katawang lupa niya. So, yan, si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao, no? So, yan po. So, sabi niya, for in Him, all the fullness of deity dwells in bodily form. Pag sinabi ko kasi, fullness of deity, ito po yung kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos Ama, nung bumaba sa Espiritu, napunta po sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi po kung tayo, hindi po natin kaya yan eh. No? Kahit anong gawin natin, sa lakas natin, hindi po natin kaya mapagtagumpayan yung mga kahinaan o kasalanan natin. Kaya nga po si Jesus ay naririto para mapagtagumpayan niya lahat yan. Kaya kapag tayo po ay sumampalataya sa Kanya at ang banal na Espiritu ay napustos po tayo, sumaatin kung ano yung kalakasan na nagawa niya kasi siya po ay perfect di ba? So, kung kaya niya, nagawa niya yan, sa pamamagitan niya na nasa atin, yung banal na Espiritu, magagawa natin na mapagtagumpayan ang anumang mga kasalanan o mga kahinaan na meron tayo. Yan po. Kasi, yung kaganapan kasi ito, sa iba kasi niya katuspusan. So, ang grade po niyan ay pleroma. Ang
ibig sabihin yan, fullness, filled, full of deity, yung kapangyarihan niya, ng Diyos. So si Kristo ang object ng pleroma. Siya yun, object. So ano yung nilalaman? Ano yung nilalaman ng object na yun? Yung deity niya, yung pagiging Diyos niya. Yun ang nilalaman. Kung si Kristo ang object ng pleroma, ano nilalaman ni Kristo? Yung kaganapan ng Diyos ay nananahan kay Kristo. Yung kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. Kapuspusan din yung pagiging Diyos ng Diyos sumakanya. Napuspos siya. Di ba na nagbaptay siya? Bumaba ang Holy Spirit, di ba? So tayo ganun din. Na tayo na naniwala, nampalataya kay Kristo, ang bagay ng Spirit ay sumaatin, yun na nagbigay sa atin ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ng mga kasalanan o mga kahinaan natin. Ngayon, merong mga nagtuturo ngayon na sinasabi ay nami-misinterpret po yung verse na yan. Ang sinasabi dyan, kung si Kristo ay Diyos, since siya ay nasa atin, Diyos din tayo. tayo ay Diyos din. No, tayo ay little gods. Hindi po yun. Hindi po yun ang pinapatungkol ni Pablo dyan. Ang sinasabi ni Pablo dyan ay yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi po yung pagiging Diyos ni Kristo. Hindi yung pagiging Diyos niya sa atin din. Kasi kung lahat tayo ganyan, kasi may mga nagtuturo ngayon, sinasabi na tayo ay Diyos din. Kaya kaya nyo magpagaling. Kaya nyo bumuhay ng patay. Meron nga isang church sa Amerika. Ang pangalan ng lalaki, Oli ba yun? Oli ba yun? Diba? Oli. Meron kasi yung pangalan na matay, bata pa, Oli pangalan. Ngayon, ang tinuturo kasi ng church na yun, kaya nilang bumuhay ng patay. Kasi tayo ay little gods. Yung ginawa nila, nagkumpos sila ng kanta para buhayin yung bata. So 5 araw na, kanta sila ng kanta, paulit-ulit. Hanggang sa hindi naman nabuhay yung bata. So napaya yung church na yun, kaya ang daming bumatikos doon, daming, nakilala yung church na yan. Dahil doon. Pero hindi sila natuto. Hanggang ngayon, yung pa rin yung mga tinuturo nila na kaya mong magpagaling, kaya mong magpagaling. Si Brother Reggie, kaya niyang magpagaling. Si Brother Roger, kaya niyang bumuhay ng patay. Gano'n pa rin sila tinuturo nila. Hanggang ngayon, hindi sila nadala. So, ang ibig sabihin niya na sa atin, since tayo ay nanampalataya kay Kristo, ang banal na Espiritu ay sumaatin, yun ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang anumang mga kasalanan at mga pagsubok. No? Yung mga kahinaan natin. So, ano ang connection nito para mapagtagumpayan ang kahinaan ng tao? Sabi sa filosofiya ng mga false teacher na kailangan mong gawin ito, huwag mong gawin ito, etc. Pero malinaw na pinapaliwanag ni Pablo na mga tinuturo ng false teachers ay hindi sapat upang mapigilan yung mga kahinaan natin, yung mga kahinaan. Para magkaroon ng kasapatan na ma-overcome natin ang kasalanan at kahinaan natin, kailangan natin ang kabuuan ng kapangyarihan ng Diyos na magwagi. Sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa atin, yun ang tool para mapagwagian natin ito. Diba? So, alam niyo yung sa Old Testament kasi meron tinatawag na Shekinah glory.
Alam niyo yun? Narinig niyo na yung salitang yun? Actually, may katapangalan dati eh, no? Kaya katapangalan yan eh. Si Christ Glory. Ito yung prosesya ng Diyos na nag-stay sa templo ng Old Testament. Pero dahil sa mga pare nag-ahandog, no, para nag-ahandog sila, yung prosesya ng Diyos mababalik sa templo. Ng Old Testament yun. Pero ngayon, bago na po ang templo, hindi na po sa pamamagitan ng mga struktura. Ang sinasabi po templo dito ay nasa sabi sa John chapter 2, verses 18 to 21, ano? So, basahin ko na lang. Dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng Diyos, ano may wala ang may papakita mo upang mapatunayan may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ng templong ito. Itatayo ko lamang sa loob ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. So hindi na po yung mga struktura ng templo ng Old Testament. Tinapos na po ni Jesus yan lahat. So ang templo ngayon na sinasabi sa New Testament ay ang kanyang katawan. No? So nung namatay si Jesus, nabuhay siya muli, umakit sa langit. Ang sino ng mga nanampalataya ng Jesus ay kinasihan o ang Banal na Espiritu ay bumaba. So bawat isa sa atin ay naging templo na ng Diyos. Tayo na ang templo ng Diyos. So hindi na yung mga struktura. So ang glory ng Panginoon ay sa atin po siya nananahan. No? So, sabi sa John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng magandang loob ng katotohanan. So nanirahan, ang ibig sabihin niya po ay dwell. Dwell. Diba? Kanina, and the word became flesh and dwelt among us. And we have seen the glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. We have become one in Christ. Isa na tayo kay Kristo. God dwelt in the person of Jesus Christ. Marami kasi hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Alam niyo ba yun? Kahit ngayon, no? Maraming naniniwala na hindi siya Diyos. Alam nila si Kristo ay isang propeta, isang tagapagturo, isang tao lamang. Yun ang paniniwala nila. So bakit kailangan i-emphasize ni Pablo yung pagiging Diyos ni Kristo? Sapagkat enough na, sapat na po ang pag-observe sa mga tradition o mga kakanin, mga kakainin. Ito ay naisipati ni Pablo na huwag sasamba sa mga anghel. Dahil si Kristo ang lumigang sa mga anghel. Di ba sabi sa pinag-aral natin sa 1 Corinthians? Colossians chapter 1, na si Christ ang nauna. So sino ba nauna? Ang Diyos o ang mga anghel? Nauna ang sino yung sabing anghel? Sino yung sabing Diyos? Sino yung sabing anghel? Nauna po ang Diyos kasi ang mga anghel ay ginawa lang po ng ginawa sila na Diyos. Nasa Colossians 1:15 to 17. Nandiyan basahin. So
tayo, naging templo tayo ng banal na Espiritu, kaya tayo ay may connection na sa Diyos, no? So, sabi sa verse 10 naman, verse 10, ano yun, verse 10? Naging ganap na kayo sa pagpapisa niyo sa Kanya, na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritu ng umuno, manang at may kapangyarihan. So tayo ay nakipag-isa na. Hindi tayo little God sa, hindi tayo, wala tayong kapangyarihan na matulad ng kapangyarihan ni Kristo. Ibig sabihin lang nito ay yung presensya ng Diyos ay nananahan sa atin. So paano mo malaman kung ikaw ay kung ang kapangyarihan ng Diyos ay nananahan sa iyo? Paano mo malaman? Sino dito ang may conviction? Sino may conviction sa salita ng Diyos? Pag narinig mo yung salita ng Diyos, parang kunyari, merong parang ako yung pinakatamaan doon ah. Pero hindi ba tayo nagkausap? Diba? Sino yung nagkakaroon ng ganon? May conviction. Sino yung nagkakaroon ng conviction sa kasalanan? Wala yung conviction? Tulog lang, tulog. Grabe naman kayo. Yung nagkasala, tulog lang. Ano tawag doon? Mga manhid. Mga manhid ba kayo? Wala yung conviction? Kunyari, nakagawa ka kasalanan. Sino, na parang, yung nakagawa ka kasalanan o sisisi ka. Yun yung conviction. Parang, parang nakukonsensya. Kaya naririnig mo yung salita ng Diyos, no? Parang, ako yung pinapatamaan doon ah. Pero hindi mo tayo nag-usap. Kapag gano'n na naramdaman mo, ibig sabihin, nanananahan sa iyo ang Diyos. No? Kapag ikaw ay, sino yung dito na excited tuwing linggo? Sino? Excited ka? Bakit? Kasi para magkape? Magdating? Or excited ka dahil makita mo yung crush mo? Or excited ka dahil pagkatapos ng gawain may kainan? Yun ha? Pagkaalaman. Sino? Excited ka dahil gusto mong marinig na yung ituturo. Di nga. Totoo? Sabi kanina, ang Diyos ang nakakaalam. Sabi nga, i-ano natin, sarili-sarili. No? Ako mabibilog nyo, pero ang Diyos hindi mabibilog. Talagang, amen ha? Sige, tingnan natin next week. So kapag gano'n lang nararamdaman mo, excited ka tuwing linggo, gusto mong marinig na kung ituturo, uhaw ka sa salita ng Diyos. Uhaw ka sa Bible study, gusto mo Bible study na. Mga ganyan. Ang isang nakikita ko example just ate Faith, no? Anak ni ate Jane. Wednesday, excited. Tuwing Sunday, excited. At bumabagyo, gusto niya umatid ng church at bumabagyo. No? Pagka nag-anos tayo ng walang servo, iiyak yan. Iiyak. Diba? So, yung gano'n, meron talagang kakuhawan. Ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo. Nasa iyo. Kasi meron kang kakuhawan sa salita ng Diyos, may conviction ka sa mga kasalanan mo, sa mga kailangan mo. At ang pinaka-importante, merong pagbabago sa buhay mo. Sino ba nagbago may pagbabago ba sa buhay nyo? Ha?
makikita natin yan sa Colossians 3, no? 5:15 to 16. Sabi doon, pagharian nyo ang mga puso nyo ng kapayapang ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng kapayapa. Dapat din kayong maging mapapasalamat. Kaninyong mabuti sa puso nyo ang mga aral ni Kristo. Yun. Turuan niyo ang isa't isa, ang loob ng Diyos, mawis kayo ng mga salmo, di ba bang mga kawiling spiritual na may pasasalamat. Ayan, so paano malalaman na meron ka na presensya ng Diyos ay nasa iyo? Una, meron kang conviction. Pangalawa, meron kang kaalaman o kauhawan sa salita ng Diyos. At pinakatlo, pinaka-importante, merong pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Kasi kung gano'n ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin, wala. Walang nagbago sa, wala. Nandito ka lang para, display ka lang. Display. Kasi wala nangyayari sa buhay mo eh. Hindi nagbabago eh. Dumating ka na may kahinaan mo, paglabas mo, gano'n ka pa rin. No? Ibig sabihin, yung presensya ng Diyos nasa iyo kasi walang pagbabago eh. Sa buhay mo eh. Kaya wala po sa pag-iyak, no? Pwede kang umiyak na walang pagbabago sa iyo at pwede kang hindi umiyak na maraming pagbabago sa iyo. Kasi po mga kapatid, wala pong makakatagal sa presensya ng Diyos. Kapag ang presensya ng Diyos nandyan, lahat po tayo, deadpool na. Burgur na tayo na, burgur. I mean burgur? Ha? I mean burgur? Lahat tayo, patay na. Pagka ang presensya ng Diyos buwa dito, lahat po tayo, patay na. Bakit? Or pagka bumaba ang presensya ng Diyos dito, lahat po tayo, gagapa. Hindi po kaya. Hindi po natin kaya saluhin yung presensya ng Diyos. Kasi yung iba, diba? Ano yung ginagawa? Diyos, makatayo, no? Lord, fill us with your presence! Lord, fill us with your presence! Fill us with your presence? Alam mo yung sinasabi mo? Mamatay ka. Presensya ng Diyos, bumaba sa'yo. Patay ka. Patay ka! Ay, yung mga pare ng Old Testament, diba? Pagka pumunta yung pare mo sa tapos mali yung ginawa niyang alay, patay. Si Apostle John sa Book of Revelation, kung bumaba ang presensya ng Diyos, Patay na bumagsak. parang daw siyang namatay. Napadapa siya. Kasi po wala pong makakatagal. Tapos si Moises, di ba? Anong sabi ng Lord? At si Moses, Lord, gusto kita makita. Wala makakita sa akin, mamamatay. Kaya ano lang nakita ni Moises? Yung likod lang ng Diyos ang nakita niya. Hindi niya nakita yung kaya nga nung bumaba siya sa bundok ng sana, di ba? Gulo siya. Gulo? Nag-iba kulay ng buhok niya. Diba alam yung mga tagal? Kaya huwag natin sabihin na gano'n, Lord. Puspusin nyo kami ng presensya. Ay, naku. Ibig sabihin nung gusto mo lang mategi. Kapag gano'n. Kasi wala talaga. So, yun nakakarinig kayo ng mga gano'n. Hayaan nyo na sila. Kasi wala talaga nakakatagal sa presensya ng Diyos. So ito ba? Maaari bang sisakipag-isa na tayo kay Kristo, di ba? Question, maaari bang mahalin ng isang hindi born again ang Diyos ng totoo? Ulitin ko, maaari bang mahalin ng isang hindi mananampalataya o hindi born again o hindi nakakilala sa Diyos? Maaari ba siyang mahalin ng tunay? Hindi, di ba? Hindi.
Then, no, kayo mga naririnig niyo dyan, tulad nila, ayaw mo bagit eh, tulad mo nakaraang mga linggo, di ba? Merong isang endorser ng McDonald's, no? May isang endorser ng McDonald's, tinano niya yung concert niya, meron siyang concert eh. Kaya nagpo-concert sa kanya, na-sponsor yung in-endorse niyang sugal, no? So sabi niya, papasalamat ka rin. Pasalamat ako sa Diyos, naging successful yun. Pasalamat ako sa Diyos, naging successful ang ating concert. Diba? Ano siya? Back siya, back. Oh. Pero napapasalamat ko sa Diyos. Hindi kaya rin request na yung Diyos nagpapasalamat na ito. No? Kasi, paano natin malalaman yung mga hindi nagpapamahal sa Diyos? No? Bakit kailangan kasi may mangyari sa isang tao para masabi niya na mahal niya ang Diyos. Kailangan niya mag-born again. No? Kasi sa mundo ngayon, paano pinapakita sa tao na hindi nila mahal ang Diyos? Divorce. Diba? Divorce. Ano pa? Same gender marriage. No, lalaki-laki kinakasal, babae-babae kinakasal. Isang rebellion yan sa Diyos. Hindi nila mahal ang Diyos. Ano pa? Abortion. No? Ano pa? Yung mga mga transgender, marami yung mga nagpo-promote ng rainbow. Diba? Binaligtad na nga nila yan eh. Dati ang rainbow, ibig sabihin ng rainbow, yung pangako ng Diyos kay Noah na hindi niya gugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. Pero ano ginagawa ng mga LGBTQ++? Yun ang kanilang sign ng rainbow. Diba? So, ano yan? Kaya lang, kapag diniscuss dapat natin yun. So, wala pong kasarian ng in-between, ha? Malinaw po yan. Dalawa lang po ang ginawa ng tao, ng Panginoon. Isang babae at isang lalaki. Yun lang po, ha? Kailangan po na lumalabag sa kautusan ng Diyos ay yun sila yung mga nagde-legislate, sila yung mga nag-legalize ng gobyerno, nililigalize yan, yung mga abortion, yung mga same-sex marriage, yan, rebellion po yan sa Diyos. Actually, darating naman talaga yan, kasi nasa unang araw na tayo. So, ano pa? Siya medyo mahaba ito eh. Yung mga asa pa dito yung verse 11. Ayan, sinuli. Dahil sa pagpapisa niya kay Kristo, sinuli na kayo. Ang pagtuloy ito, hindi physical, kundi spiritual. Ang pag-aalis ng masamang hilig na naman. Ito ang pagtutuloy ko lang kay Kristo. So, sinasabi dito yung pagtutuloy na spiritual. No? Pag tayo ng born again na, yung pong ating sarili ay mahati yan. Mabubuhay yung spiritual na side natin, pero yung physical side natin ay nandiyan pa din. No? So, naglalaban po yan lagi. Naglalaban. Kaya, kailangan magtatagumpay lagi yung ating spiritual side. Yun yung tinuli. Kasi nung panahon po ng Old Testament, para maging Hudyo ka, kailangan tuliin ka ng physical. Ngayon, kung ikaw naman ay isang Samaritano at gusto mong maging Judaismo, relihiyon ng Judaismo, ang ginagawa nila ay binabautisman nila. Ibig sabihin ng tawag ng ceremonial cleansing. So, nililitis nila. So, iba naman yun. No, binabautisman nila.
hindi nila tinutuloy. So tayo, maranasan natin yung pagtutuloy sa puso natin. Kung bubuksan natin ang Diyos, napapasuot siya sa puso natin. No? Kung may pagbabago mangyayari sa buhay natin, ay yan yung biyaya ng Diyos. Yan yung pagtutuloy na sinasabi. We are circumcising our hearts. Kasi ang importante sa Panginoon ay yung ating spiritual life, hindi yung physical. Kasi ito mamamatay ito eh. Ang mananatili sa atin sa langit o sa impyerno yung ating espiritu at kaluluwa. Kaya na importante. Yun yung kanyang pinuputol. Yan yung kanyang sinisircumcise. So bakit tayo nagsiseryoso sa paglilingkod sa Diyos? Kasi sinagip niya tayo dun sa parusa na dapat tayo na si Kristo ang gumawa para sa atin. Na dapat tayo yung paparusahan. Kaya tayo, kasi kasing tayo naglilingkod sa Diyos. About sa atin, kaya diba last week nag-encourage ako na kung sino may mga sa ministry dyan, mag-involve tayo. Kasi ito po ay isang paraan lamang po ng pasasalamat sa Diyos na iniligtas siya tayo. Pasasalamat sa Diyos na imbis na tayo yung paparusahan, si Kristo ang gumawa na nun para sa atin. Kaya ini-encourage ko na magpagamit tayo sa Panginoon. Maging seryoso tayo na magpasalamat tayo sa Kanya, hindi lang yung nakaupo lang tayo dyan. Hindi ko, ang tanong nga, buti kung nakaupo ka dyan, meron ka ng tututunan. E paano nga kung wala? Eh sabihin, wala nagbabago sa buhay natin. Kung gano'n, wala yung presensya ng Diyos, di ba? Kaya nga, tatlong bagay na sinabi natin kanina. Kung may conviction ka, may kauhawak ka, at meron pang bago na nangyari sa buhay mo. Na yun, yung sabi. Tapos ang sabi sa 12, tayo ay nalibig na kasama ni Cristo na bautismohan. At dahil dito tayo muling nabuhay. So, ang baptismo ay importante. Sino ba mga water baptized na rito? Kasi po pagka ito ay nakakilala sa Panginoon, dapat po tayo ay ikaw ay mapawater baptized. Importante po yan kasi po we are identifying ourselves with Christ. No, maging sa church na pinagbibilangan po natin. So, bakit natin kailangan ma-identify? Kasi po, si Christ ay namatay, nilibing, tsaka nabuhay na muli. So tayo, pag na-water baptized, ikaw ay namatay, paglubog mo, nilibing, pag-angat mo, nabuhay ka na muli. Isa ka ng bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Ano yun? 2 Corinthians 5:17. Anyone is in Christ, he is a new creation. The old, new thing has come, the old has gone. Kaya ganun din po na kailangan natin magpa-bautismo. Sabi sa Romans chapter 6, di ba nyo alam nung bautismoan tayo kay Jesucristo, nangangahulugan nito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya nung bautismoan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paano binuhay muli si Kristo
sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. So, importante po yung water baptism. Sino ba yung hindi pa na water baptized dito? Kasi po, next year, ay paggaganap po ulit yung second water baptism natin. No? So, yung hindi na water baptized, ay doon po natin gagawin yun na magpa-water baptism next week. Ay, next year. Next year. Pero tandaan nyo, hindi po dahil sa baptismo, pag na-baptismo ka na, ligtas ka na, hindi yun kailangan po natin ma-identify na tayo ay isang Kristiyano na. Tayo rin na kasama na sa pamilya ng Diyos. Kasi nga, yung sabi mo nga, yung araw, ginagawa para ang baptism ginagawa no para panahon ng Old Testament, ginagawa ng mga Pariseo, mga Judaismo, para yan sa mga hindi Hudyo. Meron ceremonial cleansing na tinatawag. Doon nila tinatawag nila. Kaya niyaamil ng tubig, hindi nila pwede kulihin. Pero ngayon, sa ating pag-water baptism, ito po ay may ceremonial. Parang, yun nga, we identify ourselves with Christ. Kaya sabi sa, yan, 13 and 14, Noong una, itinuri kayo mga Lagi lang kapatid tao. dahil sa mga kasalanan ninyo. Subalit ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Tinatawad niya ang lahat ng ating kasalanan at binulangin sa akin ng mga kasalanan dapat nating palagalan. Pinawalang pinsa niya ito at kasama niyang ipinako sa krus. So, yun po, yung dalawang verses na yan, meron po pinapakita dyan yung study ng kaligtasan. Una, yung yan. Yung verses 13 and 14, yan po yan. The study of salvation. Una, total depravity. Mga patay na tayo. Sabi doon sa verse. Pangalawa, binuhay na tayo. Regeneration. Tapos pangatlo, pinatawag na tayo sa ating mga kasalanan para hindi na tayo parusahan ng Diyos. Justification. No? Total depravity, regeneration, justification. Yan po yung order of salvation. Itong dalawang to, lagi yan magkasama. Regeneration, saka justification. Hindi ka pwedeng patawarin na hindi ka, genuine forgiveness of sin ay hindi pwede magkalayo. Hindi ka pwede tinatawag ka lang. Ibig sabihin mo, na-justify yung kasalanan mo o hindi mo pwede i-justify yung kasalanan mo. Pag na-justify mo, ibig sabihin, ito ay binatawad na. Laging magkasama yan. Ngayon pag kami sabi, hindi naman ako nakagawa ng kasalanan, hindi naman ako nagnanakaw. Hindi ka nga nagnanakaw, pero nagsisinungaling ka naman. O, di ba? Hindi naman ako pumatay ng tao, pastor eh. Hindi ka ako pumatay ng tao, pero ang dami ng jowa, sabay-sabay. O, hindi naman ako nangungopya. Hindi ka nangungopya. Ande. Pero kapag-opya ka naman. Ano pa? Dami, di ba? Ano siya sinasabi natin yan eh. Akala natin ang kasalanan yung mga napupunta lang sa preso. Yung pumatay, yung nakaw, yung plunder, yung mga nakukulong. Akala natin ganun lang. Pero mga simple, pagsisinungaling, white tie, ano ba? Mga kupit. Sino ang kupit dito? Okay, may sukli. Di ba yung sukli? Diba? Okay lang po yung sukli. Pag sinabi mo, mama, papa, pwede ba ako na yung sukli? Okay,
okay ba yun eh? Kasi ibigay mo na lang o yung suklit. Wala ka, sa'yo na. Kupit yun. Habang doon, kupit pa rin. No? So marami. Kaya, marami talaga tayong mahirapan. So, hindi natin magagawa ang magpatawad o hanapin ang kalooban ng Diyos, etc. kapag si Cristo rin hindi namatay. Wala tayong magagawa. Kaya na tayo nakagawa ng magpatawad, mahal sa kapwa, mahal ng kaaway natin. Kasi si Cristo ay nasa atin. Kaya natin nagagawa. Kaya mga kapatid, huwag yung isipin, huwag yung isipin na imposible na ma-overcome ko o ma-overcome ko na hindi mo ma-overcome yung kasalanan o yung kailangan mo. Huwag mo sabihin na imposible. Posible po yan. Kasi si Kristo po ay nag-body na. Si Kristo ay nag-body. Usually po kasi, pag dumating ang tukso sa inyo, ano ginagawa nyo? Ha? May sabi sa inyo, mahaba ito, hindi talaga kailangan putulin. Pag dumating ang tukso sa inyo, ano ginagawa nyo? Nilalabanan nyo? Nilalabanan nyo? Sino nagsabi nilalabanan? Pag dumating ang tukso po ito, nilalabanan ko yan. O pag dumating ang tukso po ito, tinatakbuhan ko yan. Sino? Laban, takbo. Huwag kang ahon. Kapi ko laban. Ano? Sino? Pag dumating ang tukso, kailangan labanan o kailangan takbuhan? Pag dumating ang tukso, mga kapatid, pag dumating ang tukso, kailangan takbuhan mo. Huwag mo siyang labanan. Mano o mano kayo, lalabanan mo, hindi ko. Kailangan ko takbuhan nyo. Bakit? Takbuhan nyo at tumakbo kayo sa Diyos. Yan yun. Ano yung ginawa ni Joseph? No? Yung asawa ni Potiphar, si Potiphar, yung ano ni Joseph sa Old Testament, inaano siya. Kasi ang gwapo ni Joseph eh. Eh yung asawa ni Potiphar, ang ganda. Eh yung asawa niya, wala. Si Potiphar. Gusto niyang akitin si Joseph. So ano ginawa ni Joseph? Hindi siya nagpadala. Kasi kaya tumakbo siya. Tumakbo. So ganun po. Pagka merong tukso na doon. Eh kasi may kanta kasi si ano eh. Sino ang magtanong? O tukso, layuan mo ako. Diba? Belda Papin. No? Kasalanan niya Belda Papin doon. Hindi mo pwede sabihin, wala ka sa akin. Hindi ka na ngayon, lalabanan kita. Hindi yun. Ikaw ang tumakbo sa tukso. No? Kunyari, merong 1 milyon na may dyan. Ano gagawin mo? Wala naman tao. Tapik mo nga, isama mo yun, ano? Oh. Takbo ka. Takbuhan mo yun. Tama ba? Ang sabi doon, huwag kang maglalaro sa apoy. Tumakbo ka. Tumakbo ka. Kasi alam mo ba, kasi ito nagkakamali kasi dito eh, sa James. Ito ba siya sabi sa James, no? James 4:7-8. Submit yourself to God, therefore to God. Submit yourself, therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Resist daw, resist. Ibig sabihin nito, tumakbo ka, yun na eh. Resist. Hindi resist the devil and he will flee from you. Pag niresist mo na, siyang tatakbo. Hindi, ikaw ang mag-resist. Sabi ko, tumakbo. Yan, ibig sabihin nito, hindi yung demonyo tatakbo sa'yo. Inahabol ka nga yan eh.
Diba? Nahabol mga suso eh. So siya ang takbuhan mo. So, sabi sa verse 15, ito. Verse 15. Ayan. Ito. Maganda ito. Dosa mo si Lupi yan. Dosa mo si Lupi yan. Nakita sa lahat. At ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Ito. Meron apat na tanong ha. Sagutin niyo dito. Ano tama sa inyo? Si Kristo ba ay naghahari ngayon sa langit? Si Kristo ba ay maghahari pagkatapos ng kapighatian? Si Kristo ba ay naghahari na ngayon dahil sa lulupit na niya sa salunan sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus? Si Kristo ba ay maghahari sa kanyang ikalawang pagbabalik? Alin dyan ang tama? Sa tingin niyo? Lahat yan, pa. Tama, alin dyan? Tama naman nandiyan, pero alin dyan yung sagot sa tanong? Hello. Alin dyan? Number 1, 2, 3, o 4. Sino yung sabing number 1? Si Kristo ay nag-aari na ngayon sa langit. Sino? Yan, sagot. Wala. O si Kristo ba ay nag-aari pagkatapos ng tribulation? Ng paghihirap? Sino? Wala pa rin. Si Kristo ay nag-aari na ngayon dahil sa nilupit niya sa Satanas. Sino? Oh. Si Kristo ay nag-aari sa kahit mag-aari sa kanyang ikalawang pagbabalik. Bakit lahat tama eh? Sino? 1. Sino may sagot sa 1? Sino may sagot sa 1? Sino may sagot sa 2? Sino may sagot sa 3? Sa 4? Perfect. Ano po ito? Last test. Mga kapatid, base kasi dito. Base dito sa teksto. Ha? Doon din sa cross, nilupig ng Diyos ang mga espiritu namumuno. Itong mga espiritu ito, mga fallen angels yan. Fallen angels yan. Hindi nyo nakikita eh. Espiritu namumuno at may kapangyarihan. At ipinakita sa lahat na ang mga ito ay biyag niya. So, ang sagot po rito, number 3. Number 3. So, si Kristo naghahangin na ngayon. Kasi, kung tinalo na ni Kristo si Satanas, ngayon na yun. Di ba? So, sabi sa Biblia, ano ang huling kalaban na tatalunin? Matayan. Kamatayan. So, inaantay lang natin yun. Pero yung mga iba, wala na yan. Talo na. Talo na. Kaya nga, pinabigyan, no? At ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag niya. Ano yung sabihin nito? Ipinakita sa lahat. Dana. Kasi nung panahon ng ancient times, mga kapatid, brutal ang digmaan dati. Pagka isang halimbawa, ako ang emperor ng Roma. Tapos si Kuya Jess, hari siya ng Babylon. Si Kuya Reggie, hari siya ng Greece. Nakipagdigmaan ako kay Kuya Jess, talo siya, hari. Si Kuya Reggie, talo, hari rin. Talo rin siya, natalo ko siya. Ang ginagawa nung hari na nanalo, kinukuha niya yung hari ng mga tinalo niya, kinakabit niya sa karawahe nila, tapos pinapakita, pag uwi nila umuwi na ako sa Roma, daladal ko yun, pinakaladtip yung mga bangkay nila. Tapos pinaparada ko sa mga tao na nagbuwagi tayo. Ganyan ang ginawa ni Jesus. Pinarada niya sa atin yung mga
ng mga espiritu yan. Amen. Kaya, hindi totoo yung, uy, kapatid, hanggang ngayon nakapag-commit ka pa. Oo nga, kuya, pwede ba deliver mo ako? Kasi nandito pa sa akin, hindi lang ano ba yun eh. Wala akong deliver na pinatawag, hindi ko gusto yun. Kasi napagtagumpayan ninyo eh. No? Tsaka kung ikaw Kristiyano ka, hindi pwedeng mamalagi sa iyo ang espiritu ng demonyo. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano. Sabi ko nga, di ba? Para malaman mo na ikaw ay tunay na Kristiyano, may conviction ka, may kaawa ka sa salita ng Diyos, at may pagbabago sa buhay mo. So, ibig sabihin, pag bigla ka na ng isay dyan, alam na this. Alam na this, pag bigla ka ng isay dyan, tapos bigla ng iba boses mo, no? Sabihin mo ni Danilo, alright, ikaw dala ka ng dala ng mga kames. Ganon. Alam na this. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Delikado yun. Delikado si Danilo. Ibig sabihin, hindi talaga siya tunay ng Kristiyano. Kasi nandun yung Diablo eh. O, kaya ang isang tunay ng Kristiyano hindi pwede pamalagian niya ng demonyo. Meron kang kahinaan, oo, pero ang espiritu ng demonyo hindi. Kaya na nga, napagtagumpayan na inihilera na nga sa atin eh. No? O, kaya ang sabi dyan, yan, huwag ka na tayong, hindi na natin dapat gawin kung ano man yung mga ginagawa natin dati. Pagdating ng, magkakaroon na, malapit ng mahal ng araw. Punta tayo sa simbahan, magpalagay tayo ng abo. Ano yung abo? Ash Wednesday. Ash Wednesday ngayon eh. Tama ito, malagay ka. O kaya, galing ako ng Buron. Saan tayo magpapagpag? 7-Eleven. Tayo magpapagpag. Dahil dami ng spirit 7-Eleven, no? So yung mga galing Buron, yan na naman ang bukas eh. Nangawa pa 7-Eleven eh. Si Reggie nangawa pa na. Pagpag. Wala na yan. Yung mga ganyan. Ano pa? Dami, di ba? Yung mga iba pang mga example na lalo na marami kasi yan, lumalabas yan pagdating ng politik. No? Bibili ng palaspas. Kaya sabi dyan, huwag mo nang gawin yan lahat ng mga yan. Kasi yung time namin, yung mga peace na yan, yung ginagawa. Bilog na. Lahat tapos na po tayo dyan lahat. Bilog naman sana. Bilog ng Pasko. Yung mga bilog-bilog, pagka bagong taon, kailangan may bilog ka sa bahay, di ba? Wala kayo magpapaniwala sa mga ganyan. Tapos na yan, di ba? Ano na yan eh, kaya kahit nabiluguan. Pwede kayo kumain yan. Pwede kayo kumain yan. Wala naman nagbabawan yan. Kasi sabi ni Pablo, lahat po ng pagkain ay malinis. Amen. Of course, hindi yung sa basura, nakainit mo sabi dyan, anino lang daw yung mga yan. Kasi yung mauulit yan. Pagdating ng 1,000 years. Alay, hayop, lahat ng ganyan. Kaya anino lang yan. Sa sabihin ngayon, wala yan. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga anong pamahiin. Mga kasabihan. Wala na yan. Malaya ka na. O yan Ito, huwag kayong padaya sa mga taong nangyayari kailangan pang kitaan sa inyo. Kasabay ng mga anghel, pagkitan nila yung mga vision, mga kapatid. Kunyari si Ate Ibiang, si Roger, sabi niya, Ibiang, pinagtatasal ko isang araw. Nakita ko sa pangitain nagkaroon ng asawa ulit. O, diba? Di ikaw naman.
Yung pala, meron pala nanliligaw sa'yo, no? Ay, nakakita si Roger, no? Ito na nga yun, ay nanliligaw sa akin, ah. Huwag naniniwala to. Wala na condition, no? Walang vision. Para sabihin na, ito sinasabi ng Diyos, ang dami ako na langit. Ito sabi ng Diyos na gawin nyo sa church. Huwag kayo maniniwala to. Ano sabi? Magyayabang, labang. Walang kabuluhan. Gawa lang ng mga mundo nilang pag-iisip. Walang vision yan. Noong pa po yan. Tapos na po yan. Kaya pag pinagtabi sa'yo na nakakita mo ng vision, ito, nakita mo nyo, magiging isang negosyante ka pala. Huwag kayo maniniwala. No? Mag-pray kayo. Gets? Amen. Noon. So, ayan, tapos ano pa, wala na silang ugnayan at Kristo isang puno. So, ayan, imposible lumago ay sa Kristyano na wala sa ilalim ng headship ni Kristo. So, lahat po tayo ay nakakonekta sa kay Kristo, no? Parang yung John 15, we are branches. Kaya na kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, may pagbabago sa buhay mo at merong nai-improve sa buhay mo. So, ayan, no? Kaya nga sabi niya, yun yung mga sinasabi nila, huwag kayong maawag nito, huwag itikim, huwag iipo, huwag kakain, huwag gagawin, etc. Para pagtagumpay yung may nakakaliyan, napuno ko yun, ha? Kay Kristo lang po. So, ayan, no? There is sufficient overcome your person. He is Jesus Christ. Si Jesus, Kristo ang ating solusyon. Oh, Santo Christ, ginawa niya sa krus. Oh, ang ginawa niya sa krus has ended the reign of Satan. Nilupig na niya ito sa lahat ng masamang spirito at ibigit at biniyad na niya. Ay, so tandaan niyo yan, oh. Pasensya na po, humingi ako ng pasensya kasi mahaba. Hindi ko kasi pwedeng patuloy. May nag-intindihan ba kayo? Amen. Meron? Okay, sige. Kayo po tayo lahat.